Magandang gabi sa ating lahat. Ngayon ay October 25, 2024 at narito na naman tayo para sa isang mahalagang update sa lagay ng panahon. Kung gusto mong maging updated sa mga susunod na balita at impormasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin na rin ang notification bell para sa mga latest updates. Sa ngayon, nakalabas na ng ating area of responsibility si Severe Tropical Storm Christine na huli nang namataan ng pag-asa sa layong 380 kilometers, kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay pa rin nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Bagamat umalis na si Christine sa ating teritoryo, bumilis ito at kumikilos sa bilis na 30 kilometers per hour sa direksyong west-northwest. Habang ang isa pang bagyo, si Tropical Storm Congray, ay namataan sa labas ng ating area of responsibility sa layong 2,380 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa kasalukuyan, si Congray ay may lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 35 kilometers per hour patungong northwest. Sa kasalukuyan, habang papalayo na si Christine, patuloy pa ring naaapektuhan ang malaking bahagi ng Ilocos Region, Zambales at Bataan. Ang mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan at malalakas na pagbugso ng hangin. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, inaasahang magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat at pagkulog na dulot pa rin ng trough ni Bagyong Christine. Sa buong Visayas, kasama ang Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, inaasahan din ang mga pag-ulan dahil sa southwesterly wind flow. Ang southwesterly wind flow ay isang hangin na nagmumula sa direksyong timog kanluran. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang mga kalangitan ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap, kasama ang kalat-kalat na pag-ulan na dulot din ng southwesterly wind flow. Kahit na nakalabas na ng ating area of responsibility si Christine, patuloy pa ring nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mga sumusunod na lugar: Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at iba pang bahagi ng Luzon tulad ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at hilagang bahagi ng Rizal at Cavite. Mayroong gale warning na nakataas sa northern at western seaboards ng Luzon na nagbabala sa panganib ng paglalayag sa mga karagatang ito. Mahigpit na ipinagbabawal ang paglalayag ng kahit anong sasakyang pandagat sa mga nasabing lugar. Ayon sa forecast track ni Bagyong Christine, patuloy itong kikilos westward, ngunit inaasahang maglulop ng counterclockwise sa darating na linggo o Lunes. Hindi ito nakikitang tatama muli sa ating bansa, ngunit dahil nasa karagatan pa ito, posible itong umabot sa typhoon category sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, si Tropical Storm Congray ay inaasahang papasok sa ating area of responsibility sa mga darating na araw at papangalanan itong Bagyong Leon. Ang forecast track nito ay nagpapakita na kikilos ito at bahagyang lalapit sa baybayin ng Northern Luzon, ngunit hindi ito inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ang sitwasyong ito ay maaaring magdulot ng paggalaw pabalik ni Bagyong Christine papalapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, wala pang nakikitang Fujiwara effect, ngunit hindi naman inaalis ang posibilidad nito. At yan ang ating weather update para sa gabing ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga updates. Pindutin na rin ang bell icon para lagi kang updated. Salamat sa panonood at ingat po kayong lahat. Hanggang sa muli.